Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, shoutout na agad kay Joe Benson Dallas sa nag-request ng battle na to, Abra versus Harlem. So kung napansin nyo puro si bossing Joe Benson Dallas yung nagre-request or yung mga nire-review natin na upload saan natin sa channel natin. Mga mga OG diba? Mga OG yung yung battles na nire-request ni bossing Joe Benson Dallas. So ako naman, para sa akin, tawag dito, pleasure din yun sa akin kasi syempre binibigyan ako ng chance na mapanood yung mga classic battles yung time na nag-uumpisa pa lang yung flip top. Kasi ayun nga, lagi ko naman to sinasabi sa inyo na 2016 ako naging fan or na nag-start talagang manood ng mga battle raps. So syempre yung mga from start ng flip top hanggang 2016, diba? Ako 2016 semis ng Isa Buhay. That's Looney versus Tipsy D. Doon lang ako nag-start talaga na maging fan ng battle. So yung mga battles before that hindi ko pa napapanood. Kaya so shoutout Joe Benson Dallas sa chance na mapanood ko yung mga OG battle. So yun. Kita nyo naman sa past 3 nights ata o ito yung pangatlong gabi na puro OG battles yung nire-review ko. Request yun ng ating viewers na si Joe Benson Dallas. So yun, shoutout. So yun, Abra vs Harlem. Tignan natin kung anong klaseng battle to, pucha. 'Di ba? Nagharap na pala sila before. So ito, di ko alam na naglaban sila one-on-one So marami akong mga battles na na-review dito sa mga OG battles or mga matatagal na battle na hindi ko alam na nagtapat na. Lalo na yung Mox 1 tsaka Rapid. Hindi ko alam na naglaban sila kasi alam ko magkakampi sila. Yung Daddy Jody Apex, hindi ko rin alam na naglaban sila. Tapos ngayon, Abra vs Harlem, hindi ko rin alam na naglaban sila. Kaya big shoutout sa mga nagre-request ng mga lumang battle. Binibigyan ako ng chance na mapanood tong mga ganitong classic na battle. So ayun, shoutout Joe Benson Dallas at umpisa na natin to guys. Game. Minuto kay Abra, tahimik lang. Game. Tahimik lang Ako nga pala si Abra, ang salamangkero ng mga salita at ang batang ex ng balagtasan. Dakilang choker nga lang paminsan pero napaka-intense kapag kalaban. Makinig lang kayo para maranasan ang abracadabra gamit ang aking nakatagong panyo. Isda to kanina. Ginawa ko ng tao pero hindi ata natapos ng pagbabagong anyo. Kaya mukha ka pa rin isda na napadpad sa lupa. Nakatayo, matipano, pero kasing tangkad ng kuba. Sino ba ako para manlait? Mukha naman akong totoy, mala-Pilipinong binata. Ikaw maliit ka na nga, tapos mukha ka pang syokoy at saka piniritong tilapia. Pero mamaya ka na, maglalabas muna ako ng sama ng loob. Hindi pa ako nanalo sa flip top, kaya pwede mo akong tawaging Makatang Bulok. Hinahangaan kita, kasi para lang bumatil, bumababa ka pa mula sa bundok. Tatlong araw na lakbay, sabay boost sa kay jeep, kaya hindi ka lang pawis, may kasama pang putok. Naka 4 bar. Okay, may na.
laban na lang sa mandirigma. Pero dahil Shokoy ka, para ka nakikipagsapalaran sa mangingisda. Kasi mukha kang isda. At para humarap sa akin, walang-wala kang karapatan. Umalis ka na sa lupain ko at bumalik ka na sa karagatan. Yeah! May ano no, may part na hindi ko alam kung sa tingin ko lang, pero may part sa round 1 ni Abra na para siyang naka 4-bar set. 'Di ba? Parang ano, halo may 1-2, 1-2, merong 4-bar set. 'Di ba? So may ganun akong may ganun ako napansin sa sa sulat ni Abra dito. Diba? Nakakatuwa kasi yun nga 14 years ago yung battle so that's 2011 na may mga ganong siyempre yung uso nito alam ko 1-2 pa lang 'di ba? Paramihan ng punchlines, paramihan ng mga actually wala pang masyadong reference dito Punchlines talaga yung pinaka nilalaro dito. Wala pang gaanong mga wordplay. Kung meron siguro iilan. Pero more on 1-2 talaga yung dito. 1-2 punchline, 1-2 punchline, 1-2 punchline. Parang ganoon Pero ayun, may yun lang napansin ko lang kay Abram may at some point may mga may mga 4-bar set siya dito. Pero ayun, effective pa rin, lalo na yung ender. Ang ganda nung ender, no? Panapos talaga. Kasi 'di ba may mga iba na ender na dapat pero naglalagay pa ng isa pang linya or dalawang linya pa or minsan 4 bars pa. Tapos para sa akin hindi ganun ka worth it yung ender, mas ender pa yung previous na setup, 'di ba? So ayun, para sa akin okay na okay yung round 1 ni Abra dito. Kaso nga lang slow start siya. Yung first half ng round 1 niya medyo hindi pa ganun ka powerful o hindi pa ganun ka tumatama. Actually tumama yung mga linya ni Abra nung nag-start siyang yung abracadabra is dato kanina, ginawa ko lang tao pero hindi natapos, parang doon nag-start. After nun, ayun na, nagtuloy-tuloy na yung pag-angat ng performance level ni Abra hanggang sa na-hit niya yung yung mga yun, yung napansin ko na naka 4-bar set, tapos after nun yung ender. So powerful yung round 1 ni Abra, especially those second half, or I mean that second half, sobrang powerful nun. And tignan natin kung matatapatan ni Harlem yon. So yan, tignan natin. Tsaka yung yung multis, syempre hindi ko rin nakalimutan ko i-mention mga multis ni Abra, 'di ba? Ganda rin nun. Makikita mo rin yun bawat end ng kada linya. Tapos mapapakinggan mo sa next na line yung multis niya doon. Galing. Ladies and gentlemen, Raymond Abracosa ng LDP. Nang ina ka, taga Pasig, isa ka sa basura sa Pasig River. Ikaw itsura pagbatak si Justin Bieber. 1-2. Dalawa conference sa Flip Top, Filipino at English. Let's add a third conference, division mo, winless. Di ka nanalo ng grain na salt, no show nung second, talo nung ahon. Your skills are fucked up, man! Ginawa kang bitch ng buong ampon. Si Manny Pacquiao at ang cute ng kalaban ko. Anemic na bawaw na mukhang chuaw-aw na pag nagrarat mukhang nakapato. Practice ka sa bahay nyo and rehearse every line. Banat ko explicit lyrics sa'yo nursery rhyme. Ayun, malakas yun. Ayun, malakas yun. Para sa akin, ayun yung pinakamalakas na linya ni Harlem sa ngayon. Although yung ibang mga lines bago dumating yung nursery rhyme something, malakas, pero para sa akin saktuan lang. Pero yung linya na yung nursery rhyme na linya, yun yung pinakamalakas so far. Practice ka sa bahay nyo and rehearse every line. Banat ko explicit lyrics sa'yo nursery rhyme. Galing, ganda nun. Ang lakas nun. Saksakan ng pogi, gusto mo saksakin kita ng Ice Pick Boy? Laban natin parang Eminem versus Backstreet Boy.
totoo talaga yon. Si Abba may verse about sa weed, hindi naman siya naggaganon. Yo, si Abba, kahit mayaman susunugin ko, you'll melt with gold and silver. Kaya naman si Abba susunugin ko parang Benguet Gold. Sa kang liver na aking chinap. Itsura mo parang pinotoshop kaso kulang ka. Kaya... Ay, patay! Patay, baliktad yung ano nila, round. So, paanong baliktad? Sabi ko kanina, yung Abra, ang ganda ng second half. 'Di ba? Slow start man si Abra, pero nakuha niya agad yung momentum after tumama nung isang punto niya or sabihin natin isang punchline niya. After tumama yung punchline na yon, nagtuloy-tuloy si Abra hanggang matapos. Si Harlem, ang ganda ng umpisa. Ano agad tinapatan agad ni Harlem yung performance ni Abra. Kung paano tinapos ni Abra yung round 1 niya, ganun inumpisahan ni Harlem yung round 1 niya. Pero along the way, 'di ba? Habang nagpe-perform siya, unti-unting nawawala. So, tinan mo yung yung second half. Paubos na yung apoy. Paubos na yung apoy. Palubog na yung energy, pababa na yung energy. Tapos hindi niya pa na-close ng maayos. So, ganun ko nakita yon. And I think, magiging sang-ayon naman din, I think, yung iba, na ganun yung naging outcome nung round 1. So, akala ko tatapat. Actually, to be honest, itatabla ko sana yung round 1. Kasi ang ganda nga ng umpisa Ang ganda ng umpisa ni Harlem. Sa sobrang ganda nun, sabi ko, baka lumamang pa si Harlem dito at baka mabigay ko pa sa kanya yung round 1. Kaso, yun nga, after nung first half, nung pagpasok sa second half, unti-unting nawawala 'Di ba? So, magkaibang story kasi yun si Abra, kinuha niya muna yung momentum, tapos biglang skyrocket. Si Harlem naman, skyrocket kaagad, tapos biglang unti-unting nawawala. So, iba yung iba yung dating nun sa mga manonood, sa mga nakikinig. 'Di ba? So, ako para sa akin, supposedly tabla or Harlem yung round 1 nung nakita ko yung performance niya, pero nung unti-unting nang kumakalas yung performance ni Harlem, na nakapag-decide ako na ibigay ko kay Abra yung round 1. So, malit lang yung agwat. It's a 9-8. Sayang yun. 9-8 in favor of Abra. Round 2. Yo! Parang ang si Little Mermaid. Little, nakalahating tao at kalahating isda. Pero pwede ka ring askal kasi mukha kang aso na maraming pigsa. Yo! Ba't ba ganyan ang get up mo? Saang magazine mo ba yan napulot? Chong, hindi ka pwede maging dream guy kung ngayon pala mukha ka ng bangungot. Yo! 1-2. Ang sarap mong asarin at napakalaking tripag-tripan. Pero sa sobrang pangit mo, nakaka-bad trip kang tignan. Nakakasira ng araw na parang picture ng bading. Huwag kang gagala sa lupa, pre. Mukha kang creature of the deep. Naka 1-2 si Abra dito. Kaya kahit magpasikat ka pa dito, nasa akin pa rin ang puso ng madlang people. Kasi mukha kang isda na utak biya at yung halimuyak mong tuyo umaabot hanggang Bicol. Bicol! Yo! Kaya paano ba pumatay ng MC? Dapat munang umaray. Pipintasin na para bang pipilipitin ng leeg. Matapos ay sisindakin at pipiliting makinig. Sa mga barat na tila nasasaniban ng multo, nakakapitan ka na parang nabahiran ng dugo. Ako'y nasusugatan at mababalian ng buto. Pero wag mo subukang umasta, nagkamali ka ng gulo. Haba nun. Haba nung setup niya doon, tapos hindi ganun ka wordy yung pinaka punto or pinaka punchline. So nanghinayang ako doon kasi ang structure ng round 2 ni Abra 1-2-1-2, 'di ba? 1-2 tapos 1-2 ulit, tapos 1-2 ulit. Andun yung mga punchline sa second line 'di ba? Ang ganoon yung structure ng sulat ni Abra doon. Tapos nag-pause, hindi siya
para sa akin hindi ko siya kinount as as a choke. Hindi ko siya kinount as choke, no. Nag-pause lang. Tapos ayun. Pagpasok 4-bar set, 'di ba? Ang haba ng setup. Tapos yung rhyming andoon, yung multis nandoon, pero hindi nga ganun ka wordy yung yung pinaka punchline. So, nanginayang ako doon kasi kung sinunod lang ni Harlem, ni Abra yung yung structure niya na 1-2-1-2 tas punchline, possible pa yun makahakot pa yun ng malakas na suntok na haymaker So sayang. Pero nevertheless, maganda pa rin. Ang ganda pa rin ng round 2 ni Abra. Solid yung tawag dito. First half niya, 'di ba? Yung ender lang naman yung pinakahumina. Pero hindi naman totally humina, hindi tumama, no? Pero yung from start, gitna, then up to bago yung ender, malakas, solid 'yun. 'Di ba? 'Yun. Round 2 ni Harlem, pakinggan natin. Alam nyo ba may pagka Becky C, Raymond Abracosa aka Pesky D. Peste ka! May nalalaman pang palit ng pangalan, peste pa. Tong bitch na to hindi mama pag nagpakalalaki, lesbi siya. Mga banat mo pamatay parang lason, nadagta. Kamukha mo yung TL ko sa call center na bakla. Okay. Wala akong pake kung si Abra ka pa, isa kang makatang tanga. Sipain kaya kita ng kanang paa. In the jaw, hanggang mamaga ang panga. Tangina Abra, bakla ka pala. Ikaw si Ricky Martin nung bata pa siya. Putapete kung kalaban, mukhang jeje mong mayaman. Pag napadaan sa kalye nyo, mukhang pwede mong takalan. Pwede ka parang peke mong pangalan. Ngayon alam mo na hindi lahat pwede mong bayaran. Ay, hindi bitawan kita ng mga lirikong panggera. Sunod-sunod na ikang pinapaligo mong pera. Oo, pera kasi pera lang, hindi lyrics mo buo. Pagkatapos nito, maliligo ka sa sarili mong dugo. Shit! Dumikit pero dumikit. Pero I think Abra pa rin yun. Dumikit yung round 2. Malinis na perform ni Harlem yung part niya, yung buong round 2. Para sa akin, wala ring dragging moments, wala ring ineffective or dead air. Wala ring dead air si Harlem dito sa round 2. Effective lahat nung ginamit niyang mga verses or lines or angles for Abra. Napansin ko lang dito, umikot sa bakla yung angulo niya, then si Abra naman umikot sa isda. So parang ano lang sila doon, nag-offset lang sila ng mga angulo. Mahirap yung round 2 guys kasi consistent si Abra from rounds 1 to 2, from round 1 to 2, sorry. Then si Harlem naman from round 1 na hindi ganoon kalinis yung performance, pagdating sa round 2 mas nalinis niya, mas na-close niya ng maayos. So nahirapan ako dito to be honest kasi pwede kong ibigay ng tabla or pwede kong ibigay kay Abra. So ganoon ko siya tinitignan. Hindi pa ako makapag-decide, siguro breakdown pa natin na maayos in terms of retense, 'di ba? In terms of retense, in terms of punchlines, haymakers, ganon. Si Harlem ang hirap Pwede ang initial plan ko talaga or initial vote ko talaga Abra. So pero sa dikit na decision lang. 9-8 parang ganon, or kung pointing system to is 9 versus 8.5, ganon siya kadikit, or possible 8.8 pa. Ganon ko nakita yung difference, ganon lang kalapit yon. Pero since hindi tayo gumagamit ng pointing system, I think the score will be the same, 9-8, 9-8.
in favor of Abra. So, sa round 1, explain ko lang bago tayo mag-proceed sa round 3. Sa round 1, binigay ko kay Abra yon kasi sabi ko nga, buwelo, then skyrocket yung performance niya, biglang taas ng energy. Si Harlem naman, skyrocket agad yung umpisa niya, tapos biglang pababa na pababa. So, magkaiba yung magkaiba yung dating nun sa akin, sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Kasi, the best part ng round is yung end part kung paano mo i-close yung maayos, kung paano mo i-close, kung paano mo isasara, kung paano mo basta kung paano mo yun yun na nga lang, i-close ng maayos, yun na lang, 'di ba? And para sa akin mas na-close ni Abra yung round 1 compare sa round 1 ni Harlem. Even naging slow start si Abra sa round 1, binigay ko pa rin sa kanya dahil lamang siya doon sa mga in terms of performance tsaka sa makers, lamang si Abra doon. Pagdating sa round 2 naman, parehas, no? Si Abra from round 1 to 2 parehas. Kumbaga kung paano inumpisahan ni Abra yung round 2 niya. Sorry, baliktad. Kung paano kinlose ni Abra yung round 1 niya, ganun niya inumpisahan yung round 2 niya. Tapos hanggang sa dulo, bago mag-end, bago dumating yung end part, yun lang naman yung biglang naging flat naging flat moment kasi naka 4 bar set na si doon, si Abra. Tapos hindi ganun ka worthy yung yung pinaka punchline na generate niya. So para sa akin naging flat yung yung ender ni Abra doon. Kay Harlem naman, yun, strong start. Walang paligoy-ligoy, malakas agad yung umpisa ni Harlem. Yun nga, consistent, na-close niya ng maayos, kumokonekta kay Abra yung mga ginagamit niyang lines, punch lines, 'di ba? So, bakit ko naman binigay kay Abra yung round 2? So, simple lang, guys. Para sa akin lang bibigay ko pa rin kay Abra yung round 2 kasi yung structure, no, ang ganda ng pagka-construct ni Abra sa round 2 niya. 1-2 agad 1-2, 'di ba? Punchline, 1-2 punchline, 1-2 punchline. Andun kumbaga uniform yung pagkaka-construct ni Abra ng round 2 niya. Nagkamali lang talaga hindi ko nga alam kung baka nga freestyle yun Baka freestyle yung ender niya Kasi 'di ba nag-pause siya tapos after ng pause niya, ganun agad. So, I think, may pagka-freestyle yon pero hindi ko na siya kinount. Ko na lang, finlat ko na lang siya. So, ganun ko siya nakita. 1-2, 1-2, 1-2. Si Harlem kasi, halo may 1-2 siya doon. Tapos minsan, ang tagal nung punchline dumating. Tapos 1-2 ulit. Tapos minsan, di ba? Ganun Halo, mix yung yung round 2 ni Harlem. But, effective pa rin. So, para sa akin, in terms of punchlines, I'll go with Abra dito. And sa construction ng verses, Abra. So, dikit lang, sobrang dikit lang. Kung ikukumpara nyo yung rounds 1 and 2, round 1 and 2, mas dikit tong round 2 ng Abra Harlem compared dun sa round 1 nila. Sa round 1 nila, malinaw naging no-brainer yun. Ang bilis kong na-explain sa inyo kung sino yung lamang doon. Pero sa round 2, kailangan ko ng mas mabusising explanation para mas maintindihan nyo kung bakit si Abra yung binoto ko dito. So yun, Abra pa rin yung round 2 para sa akin. Round 3. Yeah! Sino ko round 2? Yo! Ako ang hari ng sablay. Sige, hindi na ako dapat pa umangal. Pero sa sobrang talino ko, pinagsasabay ko ang rap at pag-aaral. At sa sobrang pangit mo naman, kasi pinagsasabay mo yung mukha mo sa mukha ng iba. Kaya paano mo sasabihin na mukha kang artista kung mukha ka lang naman talagang isda? Gago, isda na naman. Tangina! Tutumugin ko tong bubwit na kulang sa bitamina. Ay, nakatayo ka na ba? Akala ko kasi nakaupo ka lang kanina. Yo! Kaya, pagdating sa babae, huwag mong i-deny na hindi ka pa sabik. Hindi ka lang makadiskarte kasi maliit ka na nga, tapos yung mukha mo parang hinila pabalik. Gago. Lakas nun. Ay, hindi na mabalik, kaya huwag mo sasabihin na wala tong depekto. Nung nakita kita, tsaka lang ako naniwala na walang taong perpekto. Kasi, pag tinitignan kita, hindi ko alam kung bakit
parang may nakakagagong epekto. Kasi tinitingnan kita, hindi ko alam kung bakit may nakakagagong epekto. Kasi akala ko rapper ka, pero kanina hinablot mo yung wallet ko, yung pala snatcher ka sa recto. Okay. Consistent pa rin si Abra dito. Hindi ko lang siya mabigyan ng perfect 10 kasi nawawala siya, nagpo-post siya, diba? Pero hindi ko naman siya kinakount as joke or something. Stutter lang. So, isa rin siguro yun sa mga reason kung ba't hindi ko mabigyan ng perfect 10 si Abra. Supposedly, yung round 2 niya, perfect na yun eh. Kaso, mayroon siyang doon, may post siya doon. Diba? Tapos, dito naman sa round 3, ang lakas pa rin doon, pero medyo naumay na ako sa rounds 1 and 2 kasi ginamit ni Abra yung angulo na isda eh. 'Di ba? Tapos pagdating sa round 3 may isda pa rin. So medyo naumay na ako doon. Tapos inulit niya yung isang line para makapasok ulit sa isang line. So hindi ko naman din kinakount as joke 'yon. Syempre siguro stutter, 'di ba? May mga slip ups para parang kakapain mo yung yung next na linya sa pamamagitan ng pag-spit ulit ng previous line, 'di ba? So ayun, consistent na performance para kay Abra sa sa battle na to. Pero ayun, strongest round niya para sa akin round 2 kasi supposedly 10 points 'yon. Pero since meron siyang doon pause, hindi ko siya kayang bigyan ng 10 puntos. Dito naman sa round 3, naumay na ako dun sa angulo, tas may stutter. Diba? So, tignan natin kung ano yung mabibigay ko na score dito. Pakinggan natin si Harlem. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pag-rap. Kung mag-rap, patahol. Grades niya sa pag-aaral, puro palakol. Okay. Galing! Yo, kahit uminom ka ng Red Horse, wala kang tama. Mukha ba yan ang cute mo, parang puwet ng bata. Yung mga banat mo, parang height mo, kahit binitbet ang baba. You ain't shit! Amoy shit lang ata. Yo, 3 years in the making, 1 linggo lang yung streak, son. Parang 1 linggo ka palang nag-rap kasi sa laban natin, you're the weak one. Kaya ngayon sa Abra, mahilig ka sa mahabang talong. Mataas ka lang kapag nakatakong. Mga banat ko mas mahaba sa long. Bishop ka, Bisayang hip-hop, mayamang badong. Cause I can kill you with my pen and write a deadly piece. Ako susulat sa puntod mo, pare. Rest in peace. Pero dahil ito pa kita, sulat natin. LD peace. Make some noise, make some noise. Okay. Malinaw para sa akin, round 3 kay Harlem. So, bakit? Una-una sa lahat, sabi ko nga, yung round 3 ni Abra, may stutter siya doon, yun yung unang-una. Pangalawa, umikot yung, ginamit na naman niya yung angulo na isda. So, I think ayun yung 2 main reasons kung bakit ko nakita na lumamang si Harlem sa round 3. Then, yung story naman sa round 3 ni Harlem, iba-iba. May rebuttals, yung palakol, yung grade sa school, palakol, 'di ba? Tapos, maraming angulo si Harlem dito. And sa tingin ko, ito yung pinakamalakas na round ni Harlem. Kasi para sa akin, na natapatan niya yung performance ni Abra sa round 3. At hindi lang niya natapatan doon. Para sa akin, mas naangatan niya yun. Diba? So, strongest round ni Harlem itong round 3. So, yun. Kanya yun. Bibigay ko yun sa kanya. It's a 9-8 in favor of Harlem sa round 3. So 9-9-8, 26 points, 8-8-9, 25. Dikit, 1 point. 1 point lang, tama? 1 point lang. 26-25. First 2 rounds, Abra. Then round 3, Harlem. So, tignan natin. Mahaba pa yung oras eh. So, possible may OT to. Tignan natin. Magaling pareho eh. Hiling pa ako isang OT. Hindi ko matimbang eh. OT pa. Oh, diba? OT. Round 1 kay Abra, round 2 kay Harlem, round 3 tayo. OT na natin. Sabi na nga ba eh. Target, DC Klein.
Yung round 1 kay Abra, tulad kay Batas. Round 2 kay Harlem. Round 3, match lang sila. Kaya OT rin. Nothing else on pawn, webcams. Round 1, Abra. Round 2, tabla. Round 3, tabla. So, OT yun sa akin. OT rin? Speed and season. Round 1 kay Abra. Round 2 Pantay. Round 3 kay Artem. OT. Puta. 5 votes, OT. Kaya Tangin na OT. OT. Sige, game. OT tayo. Pero ako para sa akin, mag-stick ako sa sa Abra sa first 2 rounds. Tignan natin kung anong magiging outcome nitong battle na to. sino nauna kanina? Si Abra. Game. Isang minuto. Isang minuto tayo, Harlem. Dahimik lang. Round 4. Yo! 3 rounds kulang ata para kay putang Abra. Hindi ka mukhang bata, mukha kang chupacabra. OT, time to burn you, it's fatality time. Kaninong banat bang mas may quality? Mine! Yung sa mga banat mo, para kang patay na bata, I just killed you in flip-top, ikay patay na bata. LDP, schizophrenia, parehong baliw pero may pagkakaiba. Banat namin nakakatuwa, sa inyo nakakatawa. Abra! Kaya Abra, masasabi ko tol, eto sa'yo. Maliit ako, Cherry Pear yan, mas malaki pa rin ako sa'yo. Kaya kahit ako naka-mohawk nung laban nyo ni nating else, ikaw ay no talk. Yo! Kill ka kay nating else, pinatay ka ni Batas. Ngayon nakaharap mo lanseta ni Satanas. Kasi para kang inahitan ng balbas dahil pag namatay ka sa akin, mas madahas. Time. Yo! Okay, so sunod na natin tong OT ni Abra. Kasi para sa akin, panalo na si Abra sa 3 round. Di na kailangan ng round 4 eh. Diba? So game. Timing lang. Yo, maraming bidang nauntog sa akin at napaluha. Papasok na sundalo at lalabas nakaluluwa. Ang nakakatuwa, wala pa sa kalagitnaan ng talino ko itong si Harlem na napag-iwanan. Na kapag kailangan, hindi ako maiilang na pilayan ng mga yan pag ako'y naiingayan. Hihigayan sa kabaong pagkatapos kong lamunin. Gagamitan pa ng Kamehame Wave at ng Hadouken. Ako, pinaghalong rapper at halimaw. Mali daw, sinabi ko naman to ng malinaw. Nasilaw ka lang sa salamangka ni Abra at sa espada kong lyrics na tumataga sa balandra. Yo, alam mo ba kung ba't nagtitimo umatras? Sapagkat nung ako'y tumae, lyrics mo ang lumabas. Atay, tinapos na. Wala na. Akala ko magiging dead air yung buong round ay yung OT ni Abra, pero doon tinapos niya doon. Nung ako'y tumae, lyrics mo ang lumabas. Wala na. Yo! Kapag dada ka ng dada ay maghanda na ng bangka. Mawawala ka na parang nasalanta ka ng baha. Putang ina! I go for Abra. Abra. Matanggal yung linya ni Abra. Nakakatawa lang kung para sila magtirahan na maliit sila eh. Abra! Parehas okay, kailangan ko lang pumili, Abra. Sa akin naman, parehong may punchlines. Pero si Harlem medyo nauutal-utal. Oo nga eh. Tuloy-tuloy. So I'll come up with style and fluidity. I go with Abra. Yeah. Narinig nyo, OT, 5 boto, panalo si Abra! Abra, gal. Tangina. Ayun, malinaw naman. So, ayun, malinaw, Abra. Sabi ko sa inyo, Abra yun eh. Ano pa lang eh, rounds 1 and 2, Abra na yun para sa akin. Pero, bonus round. Diba? Nagkaroon pa ng chance na freestyle yun eh, no? Pag ganun, may mga OT before. Diba? May mga OT before, freestyle yun, no? Tama ba? So, ano na lang, enlighten mo na lang sa comment section. So, yun. Abra, so shoutout kay Joven Sandalas. Thank you so much sa ganitong klaseng battle na request mo. And sana hindi lang sa YouTube channel yung pagsuporta mo sa akin, Bossing Jovenson. Shopee, no, yung clothing brand. Order ka doon. Nasa description yung yung link. So, yun.
Supportahan nyo rin ako sa sa clothing brand ko. Okay? So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Sana nagustuhan nyo yung pag-review ko dito sa battle na to. Peace out.